Okay, maayong buntag sa tanang mga nagtanaw karon. Niya na po kita sa tuwang isigutanan aning dialogos pagtuo, ha? Inawon sa pagtuong katoliko. Nana po ito itong rebato na po nato nga video. Basta ng mga nagtanaw di ato siyang i-shout out no si Doris Brown. Siya, good morning everyone. Ingon si Orlan Serdan, bro, maayong buntag. Wala daw ni sipot si Tell the World sa debate nila ni RJ Sino. Ulawa to oy. Ha? Wala ming sipot si Tell the World. Gagahapon na ni nga issue. Kung sa kayo tubag Tell the World nung hadlok niya. Lami adto na ay multa. Na ay multa nga 25,000 o 30,000 sa dili mo tungha aron kasong mo India ng sabadista makabayad ba? Oh, kay kung di na buta pabutangan og kana mo kung di mo gud na pa kanang silyuhan nga kuan awa karon no sibat-sibat na lang ning kuan. Hindi klaro ni mga kabalistahan eh. Sibat-sibat na lang yung taon. So, ninanawag? Na gusto mo tawag? Ito lang ito ang ito lang ikon na kay Pasig. May ganang mo tawag. Ito lang kung patawagon. Sa mga gustong musulod, ito, araw bitaw maka ano pa na to? Anong mga line tinuuhang gustong musulod? Dialogos, ayun na kayo na kung friend ta sa Facebook tawagin lang ko ninyo video call para makita po din yung hangnawong sa live or ikaduha ko dili ta friend i-comment lang sa comment section ng inyong request nga pasudla ko kay mo chat lang ko ninyo via messenger and then reply lang mo aron matawagan ta mo ana ra na ha. Ingon diri si Maria Rafaela Matildo Hala. Good morning, bro Jando. Winston Ray Yunzal. Morning, brother JD Alabado. Ray Peñol. Maayong buntag, bro Jando. Ingon po diri si bro Robert Lara. Good morning, bro JD. Joseph Jimenez. Maayong buntag, bro. Mga pesa ta bro watching from Alcantara, Cebu. Mako katimpla daag kape. Katimpla daag kape no sa taon eh. Na si kuana pod si Ray Piñol watching from Coronadal City, South Cotabato. Orlan Serdan na ada 500k ang multa og tinuod ba? Kung tinuod na yung multa 500k tagam na Tell the World. Ha? Agam na niya. Ingon diri, good morning bro Jando, God bless. Si Ruelaino, bro di jud na kumalimtan ng nawong ni Pindon tong namasangil siya nga nasakpan daw ka mahitondo ni Silvano. Ay tungod ni Silvano kuya kay niya toy putig yung buaka siyang argumento ato ba ng Silvano ba si Silvano kuno amahan daw ni Marcos. Ingon diri si Orlan Serdan, gabi bro, lingaw kaayo debate ni Melchor Manalili versus Ayin sini Manalo sa TikTok. Amo ba nagkuha sa TikTok di ay? Ingon diri si Pion Bumiha, mabuting umaga bro, dito lang sa Isabela. Good morning po Ma'am Pion Bumiha. Ayan, so padayon ta sa itong iskutanan na to sa mga Tagalog. Sabihin nyo lang hindi nyo maintindihan at ita-translate ko po sa inyo isa-isa. Okay, so atong padayon ni atong isudan do kani may tungod sa video ni ni Alvin Sanchez ba nga kuan ka ng John 10:16. Ato ra guning i-play niyang video niya be. Matud pa siya ang video dire daw. Sumala sa mga CFD, si Kristo daw ang ilang founder sa simbahang Katoliko. Karon atong mabasa diha sa Juan kapitulo 10 bersikulo 16 nga dunay siya giingon nga grupo sa mga Hudyo. Karon aton ni distinguish ni istorya ani niya. Iyon siya matud pa sa mga Katoliko si ilahang founder si Kristo.
Wadyo kay Memo, kay mo ginay tinuod. Wadyo kay Memo Alvin Sanchez, kay mo ginay tinuod si Kristo mong founder. Kung musupak ka taga miglaing founder, kanang yung Roman Catholic Church ang article ha. Dili nang mudagan mo dito sa kuan ha, sa Church of the Holy Sepulchre, unya inyong editon tong bayo. Editon inyong iskwiran tong website nga Roman Catholic gikuhaan nga source. Amining anang website gali. Ang website gikuhaan sa source sa article. Mo na meaning diha, ila kailan mo iskwiran tong website, nya ila i-connect sa founder sa Church of the Holy Sepulchre. Ila ding ilutaw sa mga tao nga giangkon diri sa moong article nga si Kristo nga si Constantino ang founder sa Romano Katoliko. Di mo tao ni nga na kapila mo sa pagkabinugo ninyo. Bugo ra may ilad anang stylean na ay. Pero ato sa ipadayon niyang video ha. Pasudlon ta ni Kristo sa mga grupo sa mga Hudyo. Oy, pasudlon daw ta ni Kristo sa grupo sa mga Hudyo. Ano tanaw na kung sakto ba iyahang pagsabot sa 1 Jes 16 sa ang pulong sa Diyos translation. Og si Kristo maminaw ang mga tao siyang tingog diha sa iyahang pundok o grupo sa mga Hudyo. Mao nay gipahayag sa balaang kasulatan atong basahon. Juan kapitulo 10 bersikulo 16, ang pulong sa Dios, may uban pa akong mga karnero nga wala dinhi sa inyohang grupo nga mga Hudyo. Kinahanglan pasudlon ko usab sila. Maminaw sila kanako og ang tanan nga maminaw kanako mahimong usalang kapanon nga may usalang ka magbalantay. O ato nang nabasa og nadungog ang Biblia, wala gid siya nagsulti si Ginoong Hesus nga pasudlon ta sa grupo sa mga Katoliko. Oy, ang tawag ana non sequitur fallacy. Dili ka pwede magpataka lang ka og kanang hatag sa imong conclusion without proving. Unang-una, ang mga Seventh-day Adventists wala nanulod sa grupo sa mga Hudyo. Ha? Ang gisudlan sa mga Seventh-day Adventist grupo sa mga Amerikano. Diha palang daan, napakyas na ka. Nga nung muisgot makag-issue nga di man mutakdo pod ninyo. Ha? Dapat gali, kung issue gali, dapat mutakdo pod sa inyo, ha? Kung dili ka takdo, luoy, mura mo kag nag-unay sa mga kagalingon, ana. Ate ba dayon na sa ingon ni Alvin Sanchez. Mao na nga, klaro kayo, asa ta na pasudlon sa pundok sa grupo sa mga Hudyo. Unyang anong kamo mga Seventh-day Adventist, ato haligi mo sa grupo sa Amerikano. Oh. Asa man ang Seventh-day Adventist gitukod, adto mo na sa Battle Creek, Michigan, USA. Oh. Unya ang iyang mga pioneering niya nga mga founders, mga Amerikano mo may Hudyo adto. Ara ko duwa wag una ni si Kwan ba? Wag una ni si Alvin Sanchez ba basta lang gid na siya maka-post. Basta lang siya maka-post nga kanang negar niya sa Katoliko without thinking nga mauna siya siyang kagalingon tare. Pasudlon ko na sa grupo sa mga Hudyo. Nya ano man kaming sulod? Una ebidensya nga sayop ang iyahang pagsabot sa 1 Jes 16. Ito na i-explain niya. Dahil sa itong video niya, rumahumanta sa ito ang pagpan. Ato ang paminaw di ahi ato ribaton. Ang Hudyo, tuaman sa Jerusalem, bisag nata din sa Pilipinas, maningkamo ta nga maka ibaluta sa pagtulunan o musunod ta sa pagtulunan nga gitudlo sa hari sa mga Hudyo kay si Kristo Hudyo usab. Uy, sakto ko no. Nasa Jerusalem. Busa kay nasa Jerusalem mo awat ato paninguha nga makasuta sa pagtulunan ni Kristo. Di mo din niya gibilin niyang pagtulunan. Iyang pagtulunan, iyang gibilin sa iglesia nga iyang gitukod. Karon. Pangutana, naaba mo sa iglesia nga iyang gitukod o na mo sa iglesia nga gitukod ni Ellen White? Sagod tao ni mga si Alvin Sanchez si wagid siya huna-huna siya mga post papaday na to. So ang simbahang Katoliko wala gid ni ana, wala sila nakasunod sa pagtulunan ni Kristo. Taka ka man lang
kami nagsunod. Katunayan, wala pa mo mga Seventh-day Adventist nagsangyaw na me. Ha? Naabot na among sangyaw sa Roma, naabot na among sangyaw sa Tesalonica, sa Pilipos, sa Efeso, sa Colosas, naabot pa mi sa Espanya, naabot pa mi sa Pilipinas, wa pa man tawo na tawo ng inyong iglesia. Oh. Matod pa ni Apostol Juan sa atong basahon ng ni Apostol Juan ha. Sa ingon ni Apostol Juan sa unang Juan 1:3. Ingon si Apostol Juan mao ni giingon niya. Gisugilon usab namo kaninyo ang among nakita o nadungog aron uban kanamo mahiusa kamo sa amahan ng siyang anak nga si Jesucristo. Ang mga apostol ang ilahang nakita, nadungog, nahikap, ilahang gisugilon pinaagi sa ilang mga sulat. Karon kisa may nagpagawas Biblia kamo ba di ay mga sabadistahan mo? Dili oy. Igo na lang mo na malit. Igo na lang mo na malit tungod kayo dili kamo ang nagpagawas. Igo ra mo na sangyawan, dili kamo ang nagsangyaw. Kisa may unang nakasangyaw sa mga Seventh-day Adventist. Ang unang nakasangyaw nila ang Seventh-day Baptist. Kay wala pa matukod ang Seventh-day Adventist na naman ng Seventh-day Baptist. Unya, mangangkon mo kamuray nagbantay Sabado. Ulawa po dano. Ay, ako maulaw dyan ko anang patakatak angkon-angkon ba yung what lugar tong angkon-angkon na to. Ate ba dahil ba yung video? Angkon-angkon lang, pero wala gid nila nasunod. Unsay sulod sa balaan kasulatan. Angkon-angkon. Ika, angkon-angkon lang mo, pero wag mo na sunod. Ultimo ka ng giingon sa Mateo 7:12, wag yun na sunda. Kung sa giingon sa Mateo 7:12, ito basahon na, wag nyo sundan ni, ginisugo ni Kristo, ingon si Kristo dire. Buhata ngadto sa uban, ang buot ninyo, nga ilang buhaton nganha kaninyo. Kung ganahan mo, respetuhon mo, dapat mo respeto sad mo. Naba respeto niya, puro na mo bugal-bugal. Unang mabalsan bito mo bugal-bugal bito mga suko pod mo nganong gibugal-bugal lamot anawa ra gud ni mga Katolikuhan ni. Ang video ni Bacalaris giedit. Nya kamo may ug-unaw nag-edit. Tanaw ra gud na ha. Inyong ginahimo sa amoa ang dili ninyo gusto nga ang among buhaton sa inyo ha. Dili man na may sugo ni Kristo. Kung tinuod mo nga nagsunod sa pagtulon-an ni Kristo, dapat inyong isantop sa inyong unahuna, ningingon sa Mateo 7:12, buhatang ngadto sa uban, ang buot ninyo nga buhaton na nilangan na kaninyo. Buhaton sa uban. Napaingon si Condrio, si Kristo sa Mateo 28:20. Sa ingon ni Kristo, o tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Unsa may usa sa mga gisugo ni Kristo ngadto sa mga Hudiyo, Santiago 4:12, usa man ningon diri, ang Dios ray makahatag sa balaod ug maoy maghukom. Siya lamang ang makaluwas ug makalaglag. Si kinsa ka man nga maghukom sa imong isig ka tawo. Nganong ka na ginalapos man sa mga SDA? Nganong ka na ginalapas man sa mga SDA? Mamatuman sa SDA na. Mudagan sa napulo kasugo, pamukatuman. Exodo Kapitulo 20, versikulo 16. Sige nga dire, ayaw ka mo pagbutang-butang sa inyong isig katawo. Kanigyot, kaning balauran taga-adlaw ning ginalapas sa mga SDA. Taga-oras, taga-minuto, kada post nila, ilan ning ginalapas. Pero wa sila pakialam. Kaya ilang una-una, ang pagtuman lang sa adlong Sabado, may nakapatuman lastanan. Nalimot sila, nga matag higayon, nga ilan ning ginalapas, nalapas nila ang tibuok balaod. Santiago, Kapitulo 2, versikulo 10, ay ang paglapas, bisan usa lamang kasugos balaod, nakalapas tanan. Nalimot ang mga SDA Ang ilaha lang matuman lang Sabado, okay na ang tanan. Nya kani ikawalong sugod baliwalaon nimo.
niglapas ni mo ani, nalapas man nimo ang tanan sa may natuman nimo kung nalapas nimo ang tanan. Diba? O ako na ipadayag ninyo kay aron makahinumdum mo ba kay lisod kini mga SDhan ni puro tira o una-una. Aron atoy padayag balik ko yung video niya. So assuming gid no, mao na ang mga tao nga feeling murag si Satanas nga sigilag pangangkon pero walay proof. Oy, feeling ko no nga murag sa Satanas kisa man tayo Katoliko nag-feeling nga siya sa Satanas. Grabe utok. Oy bay, utok bay. Mo istorya gali unta bay. Magunahuna ba kung angayan ba ang pamulong o dili? Kisa man tayo Katoliko nagunahuna nga mongopya ni Satanas. Sa tilas ng pulong, nasiging mo. Pangangkon, pero walay proof. O, taka-takalo ko ng pangangkon, pero walay proof. Tanawa mo, nangangkon mo. Gitugod mo ni Kristo, niya, ato naman tugod 1863. Kamu may nauna yung istorya ninyo. Angkon-angkon mo niyan. Ato naman gitugod sa 1863 di ay, wag yak mo katunong. O, atong tubagon to iyahang kuan niya. Iyahang video niya nga kanang gihimo. Pero before natutubagon ato sa basahon ng mga comments ninyo eh. Niyang comments, basahon sa nato mga comments ninyo ha. Wait lang. Saan ako lipita ito? Nalimot mo ko noon. Record sa kuan sa ubos naman ko ito. Ala. Piyon Severina Lapis, Adjong Buntag Bro JD, oy, sa Juha Mangkalagay, just arrived from church ko, watching from Matabaw to Bigon, Amping Kanunay. Ning kamot ko makasayo ko, kay wala pang mga bata dire. Kamot ko eh. Kung naaman ko dire mga bata, tunulan na punta ni Sainara na ba, birahon ta pa yung sa gawas, hasta si Divine Pod, birahon po ta pa yung sa gawas, sa wati daganan. Nang sayo ko, wala pa sila no kay maabot na sila gali wa na kan kernas jando bera ho na pa yung dos gawas wa na. Okay, Doris Brown, God bless Bro Jando and what and the whole world. Si Danza de la Muerte palpak jud ning SDA. Si Zaido nag-send sa kuwag 10 stars. Thank you sa nag-send sa kuwag 10 stars. Salamat sa mga mag-send ako og stars kanang lako nagkatabang sa ako. Thank you kaayo ninyo. Padak po ninyo. Okay. Thank you Ma'am Zaidon sa mag-send sa kog stars na dako kay nagsalamat no. Thank you lako na. Actually wala pa na monetize niya ko ang Facebook nako. O ko kusulig Facebook monetization ba? Wala na monetize niya kung Facebook nako. Pasensya na mo ha. Sa itong niagyo itong gihak bitaw mo ito na monetize. Okay, Orlan Serdan, Bro AJ Javier, maayong buntag bro. Ay nowadays ninong di ay. Ninong na ko na siya si Alan Javier sa among kasal sa akong asawa no. Alang ang silingang ipakaslan. Luigi Anthony Plaida, mao di ay hadlok si Tell the World sa debate, ingana nga topic maong wa mitungha sa debate ni Bro RG Sino. Ang problema ni kay ang nag-challenge manggod-an na si Tell the World mismo ang nag-challenge. Unya karon siya ang dili mo sipot. Unya mayroon po patagamutan na pabayaran na 500,000. Winston Ray Yunzal, bro, ang halos tanan SDA so sa social media pang contentra. Morning Bro JD. Good morning Bro JD. Kusog ang SDA mga taki sila raman pod ang mga supakiro kusog mandaot. Ingon si Reynaldo Ugaya may buntag bro, si Vincent Enopre birahin na si Alvin bro. And si Ate Zaido nag-send another 10 stars. Wow, thank you po. Thank you. So ato nang tubagon ang issue karon ni Alvin Sanchez. Ang buot bang ipasabot sa 1 Jes 16 APSD version nga atong kopyahon ang pamatasan sa mga Hudiyo? Dili na mao. Okay? Dili na mao. Actually, ang gihimo ni Alvin Sanchez nga video
ang gihimo ni Alvin Sanchez nga video, fallacy man gud siya. Nya masukura man sila inog ga fallacy na sila. Kasi mo jando nga puro basta dili katubag ming mag-fallacy dayon. Atong kanon ha. Ato ang ipakita ang atong prueba nga fallacy gid ang iyang gihimo. Di mo ko patakag storya diri wa koy batihanan oy. Nya kanla to lilion ha. Ingon diri Sabi ni Alvin Sanchez ng SDA na ayon sa 1 Genesis 16 ng APSD version na tayo raw ay ipinapasok ni Kristo sa grupo ng mga Hudiyo at hindi daw sa Roman Catholic Church. Kaya hindi daw si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church. Isa ba itong uri ng fallacy? Ito sagot, oo. Ang argumento ni Alvin Sanchez ay isang uri ng fallacy. Straight to the point. At higit pa sa isa ang maaaring mailapat dito. Straight to the point. So nato pa dili ra usa ka fallacy ang gihimo ni Alvin Sanchez yang video kun dili daghan. Narito ang mga pangunahing fallacies na nakikita sa kanyang pahayag. Una, fallacy of misinterpretation or strawman fallacy. Ginagamit niya ang maling pagbasa sa 1 Genesis 16 upang atakihin ang simbahang Katolika. Sa halip na unawain ang tunay na konteksto ng talata na ang ibang tupa ay mga hintil na papasok sa bagong kawan ni Kristo, inililihis niya ang kahulugan at sinasabi na dapat makisanib tayo sa Judaismo. Grupo sa mga Hudiyo, mga pasudlon sa grupo sa mga Hudiyo, mga group iliyon sa mga Hudiyo Judaism na diyan napalpak si Alvin Sanchez o na hindi raw si Kristo ang natatag na simbahang Katolika. Ito ay pagpapalitan ng posisyon, strawman. Binabago niya ang posisyon ng simbahan upang mas madaling atakihin ito. Ito pa, ikalawang ang gigamit niya nga fallacy, false dilemma fallacy o dichotomy. Kung hindi tayo ipinapasok sa Judaismo, hindi ibig sabihin sa Katoliko tayo papasok. Sabi niya ni Alvin Sanchez, false dichotomy to o false dilemma fallacy. Yung siya karon, wala ta gisugo nga pasudlon to sa RCC. Ari ta pasudlon sa mga Hudiyo mo na false dilemma fallacy. Mali ito sapagkat ipinipilit niya na dalawa lang ang pagpipilian. Sa Judaismo tayo pinapasok hindi tayo sa Katoliko dahil wala sa talata ang Roman Catholic Church. Ngunit ang katotohanan niyang talata ay hindi tungkol sa label kundi sa bagong espiritual na kawan na tinatag ni Kristo, ang iglesia na naging simbahang Katolika sa kasaysayan. Straight to the point. Balik ko na. Ang katotohanan ay ang talata ay hindi tungkol sa label, kundi sa bagong espiritual na kawan na itinatag ni Kristo. Ang iglesia na naging simbahang Katolika sa kasaysayan, hindi pala Seventh-day Adventist. Hastang palpakan, masukura ba ni silang mugamit ang ChatGPT kaya dilim laban nila. Sukura ba sila na? Muni pinakakontra nila sa kuha baka na mugamit taog ka ng pagbutyag silang fallacy nga gihimo ug kanang mugamit tag ChatGPT hindi magud sila mailad mo ni pinakakontra kayo ni Edwin Box pinakakontra kanya ni mugamit ko kaning mugamit ko og kaning ChatGPT kay ang iyahang pangilad nga lipat-lipat dili man ko niya masudlan to ni abot na sa inara. Kira pa yung balongaga. Natanawa ninyo. Good morning. Yan, naabtan naman yung ko na good morning. Ako sa inara. Ay, naabtan ako sa inara. Good morning sa inyo tanan. Ako si Sainara. Ariko.
love ko sa aray ko to ana naabta na jud ko sa ko ang prinsesa. Ho. Ikaw Saynara, inom ta Saynara tubig be. Inom Saynara tubig. Dili mo inom og tubig Saynara. Dili mo inom og tubig. Ano na nay kuan sa ubos oh. Naitoy oh. Ala. Sana. Peligro ko ni birahon na kuan ni Ron. Wala na to balayon sa kadyo tawag sa sila pa ko birahaan ni kay birahon ko ni Ron wala jud ko impas ita ni. Karon historical fallacy. Wala pa lang fallacy ng mo ikatulong fallacy ni. Historical fallacy. Ipinagwawalang bahala niya ang kasaysayan ng iglesia ang tinayo ni Kristo ang naging kilala bilang Catholic Church. Uya, jukay ni Alvin ba? Uy, jukay ni Alvin, gad. Wag yun ni milaban niya. Ayaw ko, nag-amuan na po ni ChatGPT. Libog ta. Mugamit tag libro nga referensya, mayungon siya, Katoliko ra may gahimo ana. Pabor, good ninyo na. Yang maghimot, alita sa AI mudagan. AI. Wala, robot ng bunang, anong di ang laban na, ay, maglaban-laban diha. Ay, ta, Biblia. Ultimo ka nang gipamulong sa mga SDA, wala na sa Biblia. Yung palagano Biblia. Ayaw lagi mo conclude. Once manggod mo muhatag mo inyong conclusion, muabri gyud tag referensya to prove sa inyong conclusion kung sakto ba na o baka. Uy, nananawag na ko. Wait lang ha. Nananawag na ko si Brother Edgar. Sa tubagon. Oh! Jared? O napas Jared, di naman? Sige, ari diri kay makalugar mo ari diri ka. Makalugar mo ari diri. Ilang ato sa. Mo gikan ko diri 9:30. Nami inig. Ha? Mari ka alas 9:30? Mo gikan ko diri 9:30. Si mugikan ka alas 9:30. Ipagbuta. Call. Mag-ditira man ko? Magditira ka didi kinahanglan plate kay ditira man gasolina ra man imuha. Gasolina ra. By the way, day tuod kanang kuan kanang hi sa dabi. Na hi sa tanan. Good morning. Mahal kayo nakin. Hello. Good morning sa inyo tanan. Mahal kayo nakin. Sige na, mga natodong. Sige. Ito lang si Jared. Ano kapagandang po? Ako tayo si Jared. Nga na kay murag tulog po si Jared. Gahagok to si Jared dito. Makitaw, di mo tubag. Nagtulog po to si Jared ay tagpaan to kanang asa na siya natulog di ay? Tos kwarto ni Oyo. Sige lang magandang ka lang. Sige. Ako tayo nga mangandam kay lamitan ng napas si Jared dire ato ni tudloan og kanang kuan makdebate kay aron. Ano? Kita mo kanang niya. Inig uli niya dito sa ilaha sa Luzon. Mauna siya sa mga reasonings. Okay. Nabog close karon. Ato ni makdebate si Jared. Ato ni makdebate niya. Itang duha mo kan. Bang batiko sa. Sige kita. Sige lang. Okay. Okay, bye-bye. Bye-bye. So, pinasbat Edgar Logan. Okay, padayon ta sa to ang atong iskut-iskut nato no. Kaning ChatGPT ta. Okay, tubalikan. Ingon dire si kuan si historical fact, bagamat wala pang label na Roman Catholic Church noong 1st century,
ang iglesyang tinatag ni Kristo, Matthew 16:18, ay nagpatuloy sa pamumuno ng mga apostol, lalo na si San Pedro, at ito ang ugat ng simbahang Katolika. Straight to the point. Hindi kailangang banggitin ang salitang Roman Catholic sa 1:16 upang patunayan ang pagka-found ng simbahang Katolika. Gamit ang kasulatan at kasaysayan, malinaw ang continuity nito. Straight to the point. Diya makita ba nga palpak yun si Alvin Sanchez yun? Straight to the point. Paliwanag sa 1:16. Ang ibang mga tupa ay mga hintil ng Diyos. Tayong mga hindi Hudiyo. Hindi sinabi ni Jesus na ipasok sila sa Judaismo. Kundi dalhin sila sa bagong kawan ng may iisang apostol si Kristo. So kalida yung grupo sa mga Hudiyo nga giingon ni Alvin Sanchez sa 1:16, ang minindian ni ang iglesyang gitukod ni Kristo. Kay mga Hudiyo mo nang unang membro. Si Apostol Pedro. Muna tungo na sa tupapa na to. Mga Hudiyo mo nang unang membro. Pero wa magkahuluga nga pasudlon ta sa relihiyon sa mga Hudiyo. Okay, relihiyon sa mga Hudiyo nagalisgutan gali, ang answer ang Judaismo yun na. Ang kawan na ito ayon sa kasaysayan ay ang iglesyang pinamunuan ng mga apostol at lumawak sa buong mundo, ang Iglesia Katolika. Straight to the point. Adili de ang Iglesia Adventista del Sétimo Día. Konklusyon. Ang argumento ni Alvin Sanchez ay hindi lamang walang basihang teolohikal, kundi puno rin ng lohikal na kamalian. Straight to the point. Palasis, ang pag-aangkin na si Kristo ay hindi founder ng simbahang Katolika gamit ang maling pagbasa ng 1:16 ay isang twisted interpretation. Straight to the point. Na hindi lumalampas sa mababaw na literalismo. Straight to the point. O niya, too mo Alvin Sanchez, magbutbutong ng dako. Nya, alin na punta sa kuan na pod? Alin na punta sa isa na pod ka, na to, kaning, kuan na punta, pikas, itong kuan na Ano ang ibig sabihin ng 1:16? Ano ang ibig sabihin ng 1:16? Ang 1:16 ay bahagi ng talumpati ni Jesus tungkol sa pagiging mabuting pastol, at ganito ang sinasabi sa Pilipino. Pilipino kaning mahingot na Biblia. Mayroon pa akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y dalhin ko rin. Makikinig sila sa aking tinig at magiging isang kawan at isa ang pastol. May kahulugan ng talata. Anong kahulugan ng talata? Mayroon pa akong ibang mga tupa. Tumutukoy ito sa mga hindi kabilang sa kasalukuyang kawan ng mga Hudiyo. Yung kasalukuyang kawan ng mga Hudiyo gisutan dili ni mao ang relihiyon sa mga Hudiyo nga mao Judaism. Katong gisudlan ni Kristo sa Lucas 4:16, relihiyon to sa mga Hudiyo. Dili tumao ang gipasabot sa 1:16. Ang gipasabot sa 1:16 mao ang iglesyang gitukod ni Kristo nga sigurado ta mao ang ginganlan karong Romano Katoliko, dili Adventista del Sétimo Día. Nainta na pod. Ingon dire nawala sa kulungang ito. Sama ni siya. Ang kulungan ay sumisimbolo sa kapananampalatayang Hudiyo o kawan ng mga unang tagasunod. Kung sa may ilahang kawan ng mga unang tagasunod, itong iglesia ang gitukod ni Kristo. Dili ang Judaism nga gisudlan ni Kristo sa dihang bata pa siya. Aliman mo, so adto siya sa Nazaret, tiin siya nagdako. Ito, pagkabata na siya di sa Nazaret. Og ingon sa iyang nabatasan. Ito pa, bata pa siya, yan ang batasan. O niya, mo dito yung gitukod ng iglesia nga dili man. Utok ba? Utok. No? Ingon dere,
Ang ibang tupa ay hindi pa kabilang sa iisang pananampalataya, ngunit bahagi rin ng plano ng Diyos. Muti yung usa sa mga meaning sa 1:16. Number 3, kinakailangan sila'y dalhin ko rin. Sa meaning ipinapakita dito ang pagkakaisa sa plano ng Diyos na ang kaligtasan ay hindi lamang para sa iisang grupo, kundi para sa buong sangkatauhan. Sinabi ni Jesus na sila mismo ay dadalhin niya. Ibig sabihin siya ang paraan ng pagkakaisa. Pangapat, makikinig sila sa aking tinig. Ang mga tupa ay sumasagisag sa mga taong nakikinig na anak po si Divine. Nice, suludaya per. Wala, suludaya per. Wait lang ha. Isang ni kay na-work pa kadjut lang. Ang mga tupa sumasagisag sa mga taong nakikinig at sumusunod sa tinig ni Kristo. Pinapahiwatig na kahit hindi sila kabilang sa orihinal na grupo, susunod pa rin sila kay Kristo. Aning orihinal na grupo, mo ni ang Roman Catholic Church. The Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Sa religious book, nagibiran ako ni Sainara. Sama lang, gang. Si ate? Ano mo na si ate? Dula lang mo ni ate, ha? Wait lang. Dula lang mo ni ate, ha? Wait lang, ha? Dula lang mo ni ate, wait lang. At magiging kawan, isa ang kawan at isa ang pastol. Sa meaning hula ito ng pagkakaisa ng mga Hudyo at mga Hintil sa iisang simbahan, sa iisang pananampalataya, sa iisang pastol, si Jesus. Isa itong propesiya ng iisang iglesyang tinatag ni Kristo na binubuo ng lahat ng lahi at bansa. Unya sa man ni iglesyang gituko ni Kristo. Ang Roman Catholic Church man yun. Ano mo si Alvin Sanchez? Wala ta pasudla sa Roman sa RCC. Wala pa sa RCC nga ang gipasabot day nga kanang kuan day nga sudlan nga kawan ng mga Hudyo, sudlan sa mga Hintil, mo na English ang gituko ni Kristo. Unsa man na siya? Ang Roman Catholic Church, dili man ang Seventh-day Adventist. Palpak na po si Alvin Sanchez. Ingon dire. Kaugnay ng mga talata. Efeso 2:14-16, ipinagkaisa ni Kristo ang mga Hudyo at Hintil sa isang katawan. Kaning katawan dire mo ng iglesia. Aro mausa ang Hudyo kag mga Hintil giguba ni ang parel. Unsa man ang parel? Mauna ang balaod nga nag-ulang sa duha sa Hudyo sa mga Hintil. Ang ginahimo sa mga kanunin na ipabarog tong parel, nagihagba naman ni Kristo ang parel. Sige, basaan ng gingo nga dili pakaon ng baboy. Usa na sa paril nga nag-ulang sa Hudyo mga Hintil. Kaya kung mga Hintil, mga ginagbaboy. Unya kaya ang mga Hudyo mga agbaboy. Unaman ang balauran na, muli nagbabag nilang doa. Mao nang giguba ni Kristo ang paril sa balaod. Giguba niya aron mausa. Nya patindugon sa SDA. Pagkagahi jug naong. Ingon na. 1 Jes 34:35, tinanggap ng Diyos ang sinumang may takot sa Kanya mula sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin ba nito ay makisanib tayo sa Judaism? Sagot ni ChatGPT, hindi. Hindi ibig sabihin ng 1 Jes 16 na kailangan natin makisanib sa Judaism. Paliwanag. Sa John 10:16, sinabi ni Jesus, mayroon pa akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila dalhin ko rin at magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Ang talatang ito hindi nagsasaad ng pagbabalik sa Judaismo, kundi ng pagkakaisa ng lahat ng tao sa bagong kawan ni Kristo, ang iisang simbahan na kanyang tinatag. Dili man mo ang Seventh-day Adventist. Yung naman mo sa Seventh-day Adventist, Sanchez. Badlungon ang jugo mga sa balistahan mo, no? Pagtutuwid sa maling pag-unawa. Ano ang maling unawa? Unsa man ay maling unawa nila dire? Ang maling unawa, kung ang mga tupa ay mula sa mga Hintil at ang kulungang ay para sa mga Hudyo, dapat makisanib ang mga Hintil sa Judaism. Maunay mali, maunay explanation ni Alvin Sanchez. Musulod ta sa grupos mga Hudyo nga wala siya laing hunahuna katong naa sa Lucas 4:16 nga di man tumaong gituko ni Kristo.
Imong tumao. Sunod. Yung dire, unsa may saktong tubag? Tamang paliwanag. Hindi iniutos ni Jesus na ang mga hintil ay maging Hudyo. O dawa? Dawa? Hindi iniutos ni Jesus na ang mga hintil ay maging Hudyo. Sa halip, parehong Hudyo at hintil ay pinagsama sa iisang bagong pamayanan ng pananampalataya, ang bagong tipan sa ilalim ng isang pastol, si Kristo. Moto giingon sa Efeso 2:14-16, giguba niya ang paril nga nag-ulang sa duha aron makahimo siya usa ka community, Hudyo ug hintil nagsagol, giguba niya ang paril. Kung naan ang parila na Michael, be careful lang mapiyang si Sainara. So ang nahitabo ang sa SDA lahi gihagba na ni Kristo ang paril nga nag-ulang. Ato lang kung basahon na be, mas may na atong basahon. No, sa Efeso 2:14 man na siya. Efeso 2:14. Tanaw ra gud ninyo ha. Sige ingon diri ha. Kay si Kristo gayod mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudyo ug mga dili Hudyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon giguba niya ang paril sa panagbingkel nga nag-ulang kanila. So naay paril nga nag-ulang sa Hudyo ug mga hintil. Sa man ang paril nga giguba niya. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudyo. Lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon makab-ot ang pakigdait. Pinaagi siyang kamatayon sa krus, gihiusa kita niya diha sa usa ka lawas ug gipasiguli ngadto sa Dios ug sa ingon niya na gitapos niya ang pagdinumtanay. Unsa nga paril ang iyang giguba? Ang balaod sa mga Hudyo. Unya si Alvin Sanchez, pasundon ta sa balaod sa mga Hudyo. Hastang sayo pa jud kayo ni Alvin Sanchez, no? Hastang sayo pa jud kayo. Pertigyong palpaka. Napadere. Mga talatang sumusuporta. Efeso 2:14-15, ano siya? Galatia 3:28, wala nang pagkakaiba ng Hudyo at ng Grego sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Wala na gikalainan. Nganong para kay Alvin Sanchez, special magini mga Hudyo. Saan sila mga special? Sabi dire, Gawa 15:5-11. Ang sa konsilyo ng Jerusalem na pagkasundo ang hindi kailangang sundin ng mga hintil ang batas ng mga Hudyo tulad ng pagtutuli, kundi ang pananampalataya kay Kristo ang mahalaga. Busa, dili importante kung nagbantay ba kag Sabado o nagbantay ba kag Biyernes o nagbantay ba kag Domingo. Dili na importante. Ang importante ang pagtuon nimo kang Kristo. Ang mga sabadingding para nila Sabado ray importante. Para nila ang manimba kuno og Domingo dili kuno malangit patakaraman mo. Inyuhang bersikulo mismo nag-angkon oy nga apil ang Domingo gikan sa Sabado hangtod sa Sabado. Ikaw kuno tanaw sa imong kalendaryo. Gikan Sabado hangtod sa Sabado, di ba ka moagi og Domingo? So mo Sabado, Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado, Lunes, Martes. Ana day imong kwenta day? Sabado, ngadto sa Sabado. Taka ka man lang mo. Naagyoy Domingo nga malabyan. Naagyoy Domingo nga malabyan. Nga di mo kabalo mong kwenta na. Oh, diha makita ha, diha makita. So, puro ginilaha mga kapalpakan, ginigipantudlo sa mga SDA, puro ginilaha kapalpakan. Wag ito mahimo aning niya, kung dili kita naleba alam mo sabot sa ilahang mga palpak nga gihimo. Okay? Alta karon sa kuan sa comment na butag balik. Beta sa comment na po. Okay? Yung dire good Carol Jane Bourbon, good morning mga kapuntos. Basig si Aljan na dili-dili na ko na magbinyo si Aljan.
Ingon diri si Alejandro Gutierrez Sonido Jr. Good morning, bro JD. Ingon diri si Carol Jane. Good morning, baby Sainara. Oh, Sainara. Oh, Sainara, asa naman ka diha? What? Hala, karon na moabot na parcel? How much is that, be? Parcel is out of delivery. Hala, pila ni. 435. Wata ni kwarta ni. 435. Pero na 35. Naman tayo kuan diri da. Naman tayo 300 diri ron plus 100 plus 50, 435. You have 450. What? Said 300 plus 100 plus 50. That equals 450. Okay na, mabayaran niya. Pero rep, sukli na to, anak. Yan lang, ha? Natabi, kung nasudlan na ba tabi, kaya upo ta masudli, luya juga na to. At pambayad parcel ning niya. Parcel! Get 15 change. Nasa ako nasudlan ba ko, wala. Wa, yung ko masudli, luya juga sa kung kuha na eh. Oh no. Wa, yung ko masudli. Oh no. I have 38 centavos. Oh, yun na to. There's no way you can say it. I have 150 on my bag, and then you ask na may nang utang sa gawa sa piano to singlon. Untay Sainara, do not put it to her mouth. Ayan na, Sainara. Unsan na, dilipot siyang mouth, may kilaban tayo nga dilipot siyang mouth. Okay, ingon diri si Severina Lapis. Morning, Sainara, miss you. Silver Rubble Sky, nas karton imong gisulod. Ayun diri si Anton Palma Sapal, Alvin Sanchez, sulod dire. Mosulod, di man mo sulod. Sa Alvin Sanchez pasudlon. Ultimo iyang live, sudlo na to, basta maipit. Bingon dig, ha? Unsa? Pako kadungog. Di mo maklaro imong tingog, kusog yung ulan. Kusog unong ulan nga wa may gaulan. Unya, ang iyahang mga live viewers nakadungog sa kung tingog. Sabi sa iswa kadungog, ingon ko, muna problema ni tahanan ni kay kung malugpitan, pabungol-bungol na dayon. Tubag mo siya inog, magbotay ka. Magbotay ka. Oh, kadungog mo di ay. Yung kalimot ato yang live, isulod na ko. Loya dyan kanya Alvin Sanchez ay. Yung siya nga, abi ni mo, gisugo mi sa Ginoo nga gubon namang mga larawan. Mo na karon. Muna mo paglarawan, imo kung pagubon dala diribe kay atong gubon. Kung dili man ingon anang paagi sa mga propeta sa namang gubog larawan. Ilang pagi ilamang sulungon. Di man nila ipasurrender para ilang bukon. Ari diribe. Ang ginaali diribe. Sulay ako nagubani kay napa ko giredi diri si mo ha. Adlog si Alvin Sanchez oy. Ingon diri si Tano, pakita si Sainara og Divine JD. Si Sainara tuara gadula na og dinosaur. Si Divine pod gadula na pod si Divine og Sonic. Hello. No, hello. Michael. Gadula po si Divine og Sonic. Nung si Gingging, yes, Brother JD, sakto jo, Jesus Christ is indeed considered the founder of the Roman Catholic Church, with its roots tracing back to the life and teachings of Jesus Christ. Here's a breakdown of how Jesus founded the church and the role of the apostles, particularly St. Peter. Founding of the church. Jesus Christ founded the Catholic Church by appointing St. Peter as the first pope, thereby establishing the papal office that continues to this day. This is evident in the Gospel of Matthew, where he says, Matthew 16:18-19, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven.
Role of Saint Peter. Taas ba ni oy? Saint Peter played a crucial role in the early Christian community, serving as its leader and guiding the church growth. Jesus' declaration to Peter signifies the establishment of the church on Peter, with Peter's leadership being foundational to the church understanding of the papacy. Apostolic succession. The apostles, including Peter, were tasked with spreading Jesus' teaching and establishing the church. Through apostolic succession, the authority and teachings of the church, of the apostles were passed down to their bishop successors, ensuring the continuation of Jesus' mission. Key figures in the early church: Saint Peter, considered the first pope and leader of the early Christian community. Nya, nadi first pope ang mga Seventh-day Adventist nga wala man. Pero budget yung isdiyan ba? Present day leadership, Saint Paul, a prominent figure in spreading Christianity and formulating early Christian theology. Other apostles tasked with spreading Jesus' teachings and establishing the church. Present day leadership. The leadership structure established by Jesus and the apostles continues to this day, with the Pope serving as the spiritual leader of the worldwide Catholic Church. Straight to the point. The leadership structure established by Jesus and the apostles continues to this day. Ang gitukod ni Kristo sa mga apostol nagpadayon ng tugarong adlaw, with the Pope serving as the spiritual leader of the worldwide Catholic Church. Ang Pope may nagdumala. Unya na ade Pope ang mga sabadingding awa man. The Pope's role is to shepherd Christ's flock, ensure the preservation of Jesus' teaching, and serve as the earthly representative of Christ's authority. Wala mo yung anay isdi O, ging. Wala dyan ko nagtuoan na bakakon kayo si Alvin Sanchez. O, ingon si Entel, August Purakan, bless Monday everyone. O, nyang gabi Italakayan niyang gabi ha. Italakayan. Ako to ino si Junre. Kuan. Dayon niyang gabi Ako to inon be. Yan ako na to chatan niya. Ako ba itong chatan si Junre gabi Ako na double check ko no be. Aray ko. Una ko ba itong chatan gabi si Junre. Yesu. Mar. Okay. Ako din ko na. Bro, dayon unya gabi Unya gabi si Gerald. 7 PM daw. Balihog. Punta ka. Si Roland Part for moderator. Kasi di mo ko moderate Okay no? So Aman. Sida? Nga naman si Kuya di ay. What did I do? Pon ko no. Kuya, pon. Yatang libayin ba na pon? Get your phone to ma. Your phone is in the taas. Nakakwakaw kay sa divine na. Or else, you get your phone and give it to divine. Choose. You give divine my phone or you get your phone and give it to divine. Balenta. Kaya hapit ako muhuman. Kaya nanampit sa Inara. Kabuot-buotan laman dyan anak niya bro JD. O. Yung si Sam Shega nabuwasot si Alvin Sanchez sa baga pasok yun. Sa baga pasok yun. Ilis na diaper. Oh, Michael. Ako na si Sainara kay mahulog. Michael, ako na si Sainara kay mahulog. Ale. Get your phone to Mako. Give that to You Divine. have to be kidding me. Give that to Divine. Are you sure you said you were gonna uninstall this? She installed it again. Sige na yata na niya. I already uninstalled it, but she installed it again. I told you, the more you uninstall, the more she install. It's okay. I will still remove it after she played it. Oh! Nya! Mababay na tani! Ay na! Babay na ko ninyo guys. Mababay na ko ninyo guys. Mababay na ko ninyo guys.
Na. Ako si Sainara, aray ko. Ako si Sainara, aray ko. Og mubabay na ko ninyo, aray ko. Mubabay na ko ninyo, guys. Oh. Oh, good morning, Brujando. Muask lang ko. Kanang pundok ni Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nganong igamit na sila sa name ni Cristo niya. Dili sila mo to nga si Cristo Ginoo. Please ko tubag, salamat. Tuo man sila nga si Cristo Ginoo. Pero di sila mo to nga si Cristo Diyos. Muna doktrinang salikwaot. Luigi Anthony Plaida. Tanan na lang SDA defenders mga bakakon gyud sa mura lang Glenn Alado og Jerry Nusales wa jud to mga hanaw. Maayong buntag bro, ingon si Kuan dere. Si Oliver Ponce. Last timer, good morning bro Jando. Janduo mo ni kang Neil Kevin. Oliver Ponce. Hangtod karon, wala para ba ko reply ni Alben Sanchez about sa akong pangutana og 15 nag-imbento sa kalendar. Kay iya ang matun-an nga Sabado daw lagi ang ipapahulay. Ako siyang ipangutana nga sa kalendar nga imong gisunod nga naay Sabado. Ako siyang ipangutana og 15 gi-invent sa kalendar. Kay ka-chat-chat man ni siya nako. Wala pa gyud ko kadawat siyang reply. Naipit man siya to. Ako na. Inong si Senaro tubig. Ako na. Naipit siya to pangutanaha kay na wrong niya og gamit ang term Sabado. Ang Sabado sa kalendaryo nagkahulugan na og Saturday. Ang Sabado nga naa sa Biblia nagkahulugan nagpahulay. Mo nang na wa siya katubag sa imong pangutana Oliver Ponce. Kay nabangkarota to. Muna yung kitawag na to og fallacy of equivocation. Ato si ChatGPT unsa ng fallacy of equivocation. Hindi lang ha. Basta ang meaning sa fallacy of equivocation, using word with different meaning pero di mo ihatag specific nya meaning, muna yung fallacy of equivocation. Sama sa iyang paggamit sa term Sabado. Unya iyang gidagan sa kalendaryo. Muna sayop. Muna yung fallacy of equivocation. Wala gibiran ako ni Sainara. Asa man ta? Ato ta gawas? Gawas na ta? Na, panahon na wala giguyod ako sa Sainara. Babay na ko ninyo tanan. Bye-bye. Wala ning na okay na. Up. You play with Sainara. You play with Sainara. Ay, wala na volume. Kajud lang. Wala gibirabi. Lagi sige. Babay na ko ninyo tanan. Bye-bye.